Ano ang pagkakaiba ng estafa at saka hindi pagbabayad ng utang? I-discuss po natin. Tandaan nyo, sa lahat naman ng contract of loan, pag talaga umutang ka, nangangako ka naman talaga, nababayaran mo yung kapital at minsan meron pang interest yung pagbalik mo ng pera. Wala pong problema dyan. Pero syempre, ang problema, kapag hindi na nakabayad si Juan de la Cruz, hindi na nakabayad yung borrower o yung debtor ng utang. Ngayon, may kulong ba to? May estafa ba dito o wala? Pasimplihin natin. Tandaan nyo, wala pong nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Wala po talagang kulong dito. Nagkakaroon lang po ng kulong kapag meron tayong idadagdag na isa pang element. So ano po ba yung element na ito? Ito po yung pag-i-issue ng cheque at yung cheque tumalbog. So paano gawa natin ng senaryo? Paano magiging estafa yan? Paano magiging violation of the bouncing checks law ito? Gawin natin. So sabihin natin, nag-issue ka ng 3 cheque. In-issue mo to bago ma-execute yung contract of loan between you at saka po yung lender. Ngayon, pinangako mo sa tao, huwag kang mag-alala, Brad. Kapag ipinasok mo yung cheque sa bangko, huwag kang mamroblema. May laman yan, hindi kita estapahin, hindi kita tatakbuhan. Sinabi mo yan doon sa nagpautang sa'yo. Ngayon, ano nangyari? After mo sabihin yan, later on, naging due and demandable, due date na nung cheque, ipinasok yung cheque, dishonored, insufficient funds tayo kapatid. Ano ngayon ang mangyayari? Aba, meron tayong violation of the bouncing checks law. Kasi nga, nagpatalbog ka ng pera. Walang problema ron. Merong bouncing checks law, may violation of the BP22 tayong ginawa. Paano naman po ang estafa? Meron ba o wala? In this case po, meron. Bakit? Kasi unang-una, nag-issue ka ng cheque bago po o at that time na in-execute natin yung contract of loan. Tapos sinabi natin, in-assure natin yung tao na meron laman yan kapag ipinasok mo ni cheque kapag due date na nito. Ngayon, sa assurance mo, sa pangako mo na magkaaroon ng laman yung bank account kapag pinasok ni cheque, ano nangyari? Binigyan ka ng pera, sige, pautangin kita Brad, no problem, pinagkakatiwalaan kita. Yun nga lang later on, hindi nakabayad, tumalbog ang cheque, patay tayo ngayon. May estafa ba dyan o wala? The answer is yes. Bakit may estafa? Kasi nagkaroon ng post-dating of check. Pinost-date mo yung check, di ba? Kasi nga i-encash yan at a later period. Nangako ka, may assurances, nagkaroon po ng fraud dun sa ginawa mo. Nangako ka, di mo tinupad, yung tao nagbigay ng pera sa'yo just because nangako ka, walang nangyari, na dishonor, fraud po yan. And on top of that, ibinigay po yung cheque, in-issue mo yung cheque at the time of the execution, at the time of the perfection of the contract of loan. At dahil po dito, hindi lang civil case ang pwedeng i-file sa atin para mabawi utang. Pwede tayong file ng estafa at pwede rin tayong file ng violation of the bouncing checks law. So sabihin natin, 3 cheque tumalbog, 3 counts po yan ng violation of the bouncing checks law. And on top of that, meron pong 1 count ng estafa kasi nga meron pong fraudulent activity tayong ginawa dito. Ang pinapunish po sa estafa, hindi naman actually yung pagpapatalbog ng cheque. Ang pinapunish po dyan, yung fraud na ginawa natin sa kapwa natin. Yung fraud na ginawa natin, doon po sa lender. At dahil po dyan, pwede po tayong mapunish for estafa under the revised penal code at saka po violation of the bouncing checks law. Kaya suggestion ko lang, magbayad po ng utang on time. Sumunod po tayo sa mga pangako natin sa kapwa natin para hindi na po lumaki ito pong problema kasi pag nagkaroon na ng criminal cases, mahirap po yan. Magkapiyansa pa tayo at baka later on magpiyansa man tayo, baka naman guilty beyond reasonable doubt ang mangyari sa atin. So wag po tayong bumali sa mga pangako natin, mag-comply po tayo sa kontrata para po hindi na lumaki ang problema. Maayos ang usapan nyo at hindi magagalit sa'yo yung kapwa mo. Yan lang naman po ang opinion ko dito, yan lang naman po advice ko. Peace. Alright.